May mga lihim na ibinao ng napakalalim sa ilalim ng Vatican na karamihan sa mga tao ay mabubuhay at mamamatay nang hindi man lang makarinig ng kahit isang bulong tungkol sa mga ito. Nakatago sa likod ng mga nakakandadong pinto. Selyado sa loob ng mga silid na wala sa kahit anong opisyal na mapa. Binantayan ng mga lalaking dinala ang kanilang katahimikan hanggang libingan. Karamihan sa mga lihim na iyon ay hindi na kailanman lilitaw sa ibabaw. Pero ito lumabas, at kapag narinig mo ito, maunawaan mo kung bakit desperadong ipinaglaban ng simbahan na manatili itong nakatago. Ito ang dokumentadong kwento ni Josephine Rosenthal. Ang madre na ang kamatayan ay nagpasimula ng sunod-sunod na mga pangyayaring napakagulo, napakanakakatakot sa pananampalataya. Na ayon sa ulat ay pinili ng Vatican na itago ang ebidensya kaysa sirain ito. Dahil ayon sa mga lalaking nagsuri rito, baka mas lumala pa raw ang lahat kapag ito'y winasa. Taong 1742 noon, namumuhay pa ang Europa sa ilalim ng napakalakas na kapangyarihan ng simbahang Katolika. Ang salita ng pari ay may bigat na parang batas, at anumang bagay na hindi maipaliwanag gamit ang banal na kasulatan ay agad inililibing, mabilis, tahimik, at walang tanong. Sa loob ng isang mahigpit na kumbento sa gitnang Italia, nagsimulang magpakita ng mga kakaibang palatandaan ang isang batang madre na nagngangalang Josephine Rosenthal, mga senyales na nagdulot ng matinding takot sa buong relihiyosong komunidad. Pumasok si Josephine sa kumbento sa edad na 17. Kilala siya bilang napakadeboto, tahimik, disiplinado, at lubos na tapat sa kanyang mga panata. Inilarawan siya ng ibang madre bilang sobrang mapanalanginin, isang taong gumugugol ng mahahabang oras na nag-iisang sumasamba. Kaya nang maging malinaw na buntis si Josephine, hindi simpleng pagkabigla ang naging reaksyon ng kumbento. Takot iyon, paulit-ulit at mahinahong iginiit ni Josephine na hindi pa siya kailanman nakasama ng lalaki. Kahit minsan, kailanman. Inulit niya ito sa harap ng Mother Superior, sa harap ng mga manggagamot, sa harap ng mga paring pinipilit siyang umamin. May isang pari raw na yumuko sa mesa at binalaan siya na alam na ng Diyos ang katotohanan at lalo lamang siyang mapapahamak kapag nagsinungaling siya. Tumingin lang si Josephine pabalik at sinabing wala siyang dapat ipagtapat. Dahil sa bigat ng sitwasyon at sa hindi matitinag na kwento ni Josephine, nag-utos ang mga opisyal ng simbahan ng masusing medikal na pagsusuri mula sa isang respetadong manggagamot. Ang natuklasan nito ay nagpatulala sa lahat ng nasa silid. Ayon sa isang naulat na sinasabing umiiral pa rin sa Vatican Archives, na kumpirmang birhen pa rin si Josephine Rosenthal. Walang maibigay na paliwanag ang simbahan. Sa loob ng ilang linggo, lihim na pinagtalunan ng matataas na pari ang kaso. Sa huli, nakarating sila sa konklusyong sa tingin nila ay dedeklarang banal ang pagbubuntis. Isang himala. Isang gawa ng Diyos na lampas sa pangunawa ng tao. Inihiwalay si Josephine sa ibang madre at inilipat sa pribadong silid kung saan ilang pinagkakatiwala ang madre lamang ang maaaring mag-alaga sa kanya. Walang sinabi sa mundo sa labas. Sa buong natitirang panahon ng kanyang pagbubuntis, nagpatuloy si Josephine sa pagdarasal. Patuloy niyang iginiit na wala siyang ginawang kasalanan. Pagkatapos, noong taglamig ng 1742, nanganak siya. Nabuhay ang sanggol. Si Josephine ay hindi. Napakahirap ng panganganak at sa huli, namatay si Josephine Rosenthal. Tahimik siyang inilibing sa lupa ng kumbento sa ilalim ng simpleng bato. Walang seremonya, walang anunsyo, walang pampublikong pagluluksa. Nagpatuloy ang simbahan, ngunit ang batang iniwan niya ay naging sentro ng isang mas madilim na kwento. Ang sanggol ay isang batang babae na pinangalanang Maria Rosenthal. Sa umpisa, maingat siyang itinuring ng mga madre nang may paggalang dahil sa misteryosong kalagayan ng kanyang kapanganakan. Ngunit nawala agad ang paggalang na iyon nang masuri nila siyang mabuti. Ipinanganak si Maria na intersex. Ngayon, naunawaan natin ito bilang natural na pagkakaibang biolohikal. Ngunit noong 1742, sa loob ng pader ng isang napakakonserbatibong relihiyosong institusyon, ibang-iba ang tingin dito. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan sa mga pasilyo ng kumbento. Mula raw sa isang himalang kapanganakan ang bata. Ngunit ang mga himala ay nagmumula sa Diyos. At kung ano man ito, hindi mukhang banal para sa kanila. Mabilis na lumaki ang takot kay Maria. Naging malamig ang mga madre, naging mapaghinala ang mga pari. At lumaki si Maria sa paligid ng mga taong tinitingnan ang kanyang pag-iral bilang isang bagay na hindi natural. Pinakain siya, pinag-aral, at binigyan ng matitirhan, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil kailangan. Hindi siya maaaring pabayaan ng simbahan ang hindi nagbubukas ng mapanganib na mga tanong. Kaya sa halip, itinago nila siya. Maagang natutunan ni Maria kung paano mabuhay sa loob ng mga pader na iyon. Natutunan niyang manahimik, na kumuha ng pinakamaliit na espasyo hanggat maaari, na gawing hindi nakikita ang sarili. Pero kadalasan, ang mga hindi nakikita ang siyang pinakamatinding binabantayan. Habang tumatanda si Maria, nagsimulang magdaos ng mga lihim na pagpupulong ang matataas na pari tungkol sa kanyang kinabukasan. Hindi sila mga kontrabidang parang kartoon na pinapatakbo lang ng kalupitan. Mga lalaking takot sila, at ang mga taong takot ay kayang bigyang katwiran ang halos kahit ano. Sa paglipas ng panahon, nakumbinsi nila ang sarili na banta sa espiritualidad ang pag-iral ni Maria.
Isang batang isinilang sa imposibleng sitwasyon. Isang katawang hindi nila maikategorya. Isang buhay na paalala ng isang bagay na hindi nila maipaliwanag o makontrol. Kalaunan, nakarating sila sa isang nakakakilabot na desisyon. Mamamatay si Maria Rosenthal sa edad na 33. Kaparehong edad ni Kristo noong siya'y ipinako sa krus. Ayon sa mga dokumentong natagpuan, balak nilang ipakita ang kanyang kamatayan bilang isang uri ng banal na pagkumpleto. Isang sagradong pagkakapantay upang tuldukan ang misteryo ng kanyang buhay. At kung ang kanyang pag-iral nga ay nagmula sa Diyos o sa ibang bagay, ibabalik lang daw nila siya sa kung sino mang nagpadala sa kanya. Akala nila walang ibang nakakaalam ng plano. Nagkamali sila. Hindi malinaw sa mga tala kung paano nalaman ni Maria. Maaaring may madring nakarinig ng hindi dapat niyang marinig. Maaaring may nagbabala sa kanya dahil sa konsensya. Ngunit isang detalye ang paulit-ulit na lumilitaw sa lahat ng natitirang salaysay. Sa edad na 32, isang taon bago siya planong patayin ng mga pari, nagpakamatay si Maria Rosenthal. Wala siyang iniwang sulat, walang pag-amin, walang paliwanag. Inagaw niya sa kanila ang wakas na inihanda nila para sa kanya. At dito tumitigil ang pagiging malungkot ng kwentong ito at nagsisimulang maging nakakatakot. Pagkatapos ng kamatayan ni Maria, muling nagpulong ang mga paring sangkot sa plano. Ang kanilang desisyon na napanatili sa mga dokumentong kalauna iisinelyo sa Vatican Archives ay putulin ang ulo ni Maria mula sa kanyang katawan, embalsamuhin ito, at ikandado sa loob ng isang kahong-kahoy na may marka ng krus. Opisyal nilang tinawag itong banal na pangangalaga. Ngunit sa pribado, iba ang tawag nila rito. Containment. Pagsiselyo. Isinara ang kahon. Inilibing ang mga labi ni Maria sa magkakahiwalay na lugar. At sa maikling sandali, naniwala ang simbahan na tapos na ang bangungot. Pagkatapos nagsimula ang mga pagpapakita. Ang unang ulat ay nagmula sa isang madring na atasang bantayan ang silid kung saan nakatago ang kahon. Ayon sa kanya, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi at nadat ng puno ang silid ng isang mahinang liwanag na walang pinagmumulan. Nakatayo sa gitna nito si Maria. Hindi gaya ng hitsura niya noong huling bahagi ng kanyang buhay, payat at pagod, kundi mas bata. Mas malinaw, mas kalmado. Inilarawan ng madre ang mukha ni Maria bilang hindi galit at hindi rin mapayapa. Parang alam niya ang lahat. Parang naunawaan niya ang lahat ng ginawa sa kanya. At gusto niyang maunawaan din iyon ng iba. Mas marami pang ulat ang sumunod. May mga paring nagsabing nakita nila si Maria na tahimik na nakatayo sa mga bakanting pasilyo. May mga madring nagising at nakitang may mga bakas ng kamay sa labas ng mga bintanang puno ng hamog sa mga lugar na imposibleng maabot ng kahit sino. Isang paring matinding sangkot sa plano laban kay Maria ang nagsabing paulit-ulit siyang nagigising at nakikitang bukas ang kanyang Biblia sa mga talatang hindi naman niya binabasa. Habang ang ilang berso ay tila mahina raw na nagliliwanag na parang may bakas ng ilaw. Ilang linggo lang matapos iyon, humiling siyang ilipat sa ibang dioceses. Kalaunan, ang selyadong kahon na naglalaman ng ulo ni Maria ay lihim na inilipat sa mismong Vatican. Hindi kailanman nakumpirma sa publiko ang eksaktong lokasyon nito. Ngunit noong unang bahagi ng 2000, isang retiradong archivist ang Diumano ay nagsabi na nananatiling nakatala ang kahon sa ilalim ng isang restriktadong klasifikasyon na tinatawag ng simbahan bilang unresolved divine anomalies. Mga bagay at kasong itinuturing na masyadong mapanganib upang sirain, masyadong imposibleng ipaliwanag, at masyadong nakakagambala upang ilabas sa publiko. Ayon sa kanyang testimonya, nanatiling selyado ang kahon noong huli niyang opisyal na pagsusuri rito. At nakakabit sa file nito ang paulit-ulit na tala tungkol sa hindi maipaliwanag na pagbaba ng temperatura sa silid sa paligid nito. Isang kwartong nananatiling ilang degree na mas malamig kaysa sa lahat ng katabing espasyo. Kahit anong heating system ang ikabit. Ang kwento ni na Josephine at Maria Rosenthal ay hindi talaga tungkol sa mga demonyo. Ito ay tungkol sa takot na nagkunwaring pananampalataya. Walang kasalanang ginawa si Josephine, ngunit namatay siyang nag-iisa at nakalimutan. Dumating si Maria sa mundo na hinusgahan agad para sa isang bagay na hindi naman niya pinili, pagkatapos ay ginugol niya ang buong buhay niya sa pagbabayad para sa takot na naramdaman ng iba sa kanya. At ang mga lalaking sumira sa kanya ay kinumbinsi ang sarili na ginagawa nila iyon sa ngalan ng Diyos. Palagi naman nilang ginagawa iyon, pero ito ang bahaging naaalala ng mga tao matagal mas matapos ang kwento. Hindi tuluyang nawala si Maria Rosenthal. Hindi lubusan. Ayon sa bawat salaysay na konektado sa kaso, bumalik siya hindi sa pamamagitan ng karahasan kundi sa presensya. Sa liwanag, sa tahimik na mga palatandaan, maliliit na paalalang iniwan para sa mga taong nagtangkang burahin siya. Isang mensaheng nagsasabing, narito pa rin ako. Alam ko ang ginawa ninyo, at hindi na ninyo ako muling magagawang hindi makita. Mahigit 300 taon na raw na nakaselyo ang kanyang mga labi sa kung saan sa ilalim ng Roma. At ayon sa kakaunting taong handang magsalita tungkol dito, hindi kailanman tumigil ang mga pagpapakita. Sa kung saan sa ilalim ng mga lansangan ng Vatican, sa loob ng isang lihim na silid na wala sa kahit anong pampublikong mapa, nakaupo ang isang kahong-kahoy na may marka ng krus, isinara ng mga lalaking natakot sa bagay na hindi nila maintindihan.
at kung totoo ang mga kwento. Naghihintay pa rin doon si Maria Rosenthal.